Welcome back sa ating channel. Gagawa po tayo ng reaction video dito po sa bagong music video ng SB19. Ang title po nito ay Dam. Siyempre comeback po to ng Mahalima, no? Huwag nyo kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel kung magugustuhan nyo po ang ating reaction video. Late na naman po tayo, busy po kasi tayo, no? Simulan na natin to. Let's do this. Wanzi. Ano bang pakiramdam? Dati lang, payapa, malaya at puno ng pagmamahal ang lahat. Naglaho ng dahil sa makamundong kasakiman. Paano po ba iingatan ang kaibagaan kung ang kapaligiran na ang kalaban? Paano ba hihigitan pa ang ulo ng kabutihan? At paano ba wawakasan ang isang bagay na hindi naman nagawang simulan? Makes sense na yung sinasabi niya. At ito, no, mayroong libro. At may puno. Ito hindi ba yung puno ng pagtatag? Yung nasa trailer nila noon. At 1, 2, 3, 4, 5 tao. Siguro malamang sila to, no? Siguro ano sila dito, mga anito or something. Kasi may puno eh. Kasi yung pinakita rin sila, no, yung sa trailer noon. Na para silang basta mga Diyos. Parang ganun, mga ganun eh. Mga kings. Pwedeng ganun din, no? Diretso natin to. Wala kasi akong idea pa kasi first time ko itong mapanood. Ano bang pakiramdam? Uy. Wait. Kinilabutan ako doon. Lord of the Rings vibe. Grabe itong music video na to. Alam niyo naman pag Mahalima naglabas ng music video, di ba? Napakatindi. Palakpakan natin yan. Parang Lord of the Rings Return of the King ang bagsakan dito. Parang halatang ginasusan nila tong video na to. At yun nga, no, merong parang marching band sa simula na parang ang tunog ay parang what? No, kung alam nyo yung music video saka yung kanta ng SB19 noon na what, parang ganun yung intro na parang may marching band, yung may drums na ganun. No? Diretso natin. May pagka-Dracula na may pagka-Lord of the Rings yung datingan, ano? Sino to? Si Josh. Eh. Parang ano siya, no? Yung itsura ni Josh dito ngayon, para siyang si Kurapika sa mga nanonood ng anime dyan, yung Hunter x Hunter. Parang ganito yung itsura niya. Tapos yung ano, yung may kuryente yung kamay niya. Parang yun nga, si Kurapika rin. At para rin siyang ano, yung kung sa mga gamer dyan, sa Lies of P. Parang ganito kasi yung kamay niya, no? Parang ano, parang metal yung kamay niya. At puro ginto. No, malamang ito yung sa ano nung Gento, yung kanta nilang Gento, di ba? Puro ginto yon. Ayun, no, pasensya na kayo, no? Yun lang yung pumapasok sa isip ko. At itong mga taong to, yung parang gustong pumasok, no? Hindi ko lang alam kung ano to, kung mga fans ba nila to, yung pagkakaano ko lang ng mga fans ba o ibang artist na gustong pumasok sa kaharian, parang gano'n. Ano, correct me if I'm wrong na lang, no? Iba-iba po tayong interpretasyon. Diretso natin. Hey. Hindi gumana yung power niya. Uy. Grabe naman to si Ken, kinilabutan naman ako sa boses nito. Pang ano eh, pang underground, no? Pang impyerno yung dati. grabe si Ken, no? Tapos yun nga may crow. May uwak. Kasi sinisimbolize ng crow, no? Teka lang, ano pa natin, panoorin pa natin kasi hindi ko alam yung susunod na eksena eh. Hey. Oh. Diba? Tama ako, yung crow kasi yan simbolize niyan death, 'di ba? O sufferings, no, parang ganoon. Parang hindi ko alam kung ano nangyayari kay Ken dito o kay Philip, no, kung siya ba ay sinasapian ba siya or antagonist ba siya dito or masama ba siya dito. Diretso nga natin para malaman natin. Ayun, parang ganun nga, no? Parang ano siya, parang sinapian siya ng hindi magandang espiritu or something, no? Parang ano, tas lumabas yung crow sa kanya.
So hindi ko alam kung yung crow na yan ay messenger, no? Kung saan pupunta yung crow na yan. Kung pupunta ba yan doon sa good side niya o yan yung bad side na magkakalat ng ng kadiliman o ng kaguluhan dito sa eksenang to. Ang galing ng effects. Siyempre bias ko yan. Palakpakan natin yung bias natin kasi yan talagang ko sa SB19 siyempre, di ba? Si Stel, At yun na yung kanina nung naglakad siya, parang parang dalawa yung katauhan niya. Teka lang, ulitin natin para maintindihan ko. Pasensya na po kayo, ina-analyze ko po kasi yung music video. Naka-concentrate po ako sa music video kasi unang pakinig at unang panood ko sa kanya. Oh. So bumangga yung crow ni Ken doon sa salamin at hindi siya nakapasok o hindi siguro nabasag. Parang hindi inalaw yung crow ni Ken na mag-penetrate doon sa salamin. At ito, ayun ako makikita natin naman dito. Ito si Stel. Parang yung iba yung image niya o yung reflection niya sa salamin. Parang kung para sa akin ang dating nito dalawang katauhan, dual personality siya, no? Kumbaga, hindi ko alam kung halimbawa itong nasa loob ng salamin masama ito, itong nasa labas yung mabuti o vice versa, no? Parang ganun. Siguro. Kasi itong crow ni Ken, bumangga doon parang ang dating siguro, yung bila ko lang pa sa isip ko, nagpa-rescue si Ken. Ganun, no? O kaya gustong umalis ni Ken. Kaya nilabas niya yung crow niya para gusto mag-penetrate sana doon sa salamin. Kaso hindi inalaw ng salamin na makapasok siya o hindi niya kinaya yung pagbangga doon sa salamin, no? Correct me if I'm wrong. Uy, Justin! Ano talaga siya, no? Kahit yung noon sa mga sa totoong buhay, ito talaga plantito to Kumbaga, ano siya sa nature. Kaya ayun, parang ano siya ngayon, sabihin nating God of nature siya dito, parang gano'n, or King of nature siya. Kasi diba tinan mo yung tsura niya, puro dahon siya at green at nakahawak siya sa puno. Parang yung yung puno ng pagtatag ba yun? Kumbaga, naramdaman niya yung nangyayari, yung presensya, diba? Kasi pinakita kanina yung puno Ayan Ang galing. Sino to? Hindi ko alam kung ano dito si Pablo. Hindi ko alam kung masama siya dito or something din. Kasi black din siya, tapos siya parang nasa usok siya na ganun Sensya na kaya lang ganyan yung interpretation ko. Bad trip men, si Josh. Okay, gets ko na. So, baliktad pala. So, yung nasa salamin, yung nasa loob ng salamin, yun yung mabait na Stel na gusto niyang kumawala. Parang kinulong siya nung masamang Stel na nasa labas kasi nag-itim yung mata Diba? Common sense na lang yun kasi umitim yung mata, yun yung masama, diba? Diretso natin. Ang galing, no? Konektado lahat sila. Siya lang yung nangyayari. So, ang dating pala nung crow ni Ken, ito lang interpretasyon ko, no? Parang gusto niyang basagin yung salamin para makawala yung Stel na mabuti. Parang ganon. Kumbaga, kasi sila kinukurap yung mind nila ng evil entity. Parang ganon, no? Yun lang po yung interpretasyon ko. Tapos si Josh, 'di ba? Hindi gumagana yung niya, yung powers niya na kuryente. Galing ng concept. Eto na si Pablo. Okay, get no. So itong si Ken,
parang lulusubin niya yung mga tao sa labas kasi corrupted eh. Yung mata nakita nyo, naging ano din, naging black din. Kumbaga corrupted din sila ng evil entity. Ngayon, susugurin nito ni Ken, hinarangan siya ngayon ni Pablo, parang wag. Parang gano'n, as a leader, no? Nilabutan ako din, no? Leader talaga to si Ken, no? Hinarangan niya ngayon tong, ay, leader talaga tong si Pablo. Hinarangan niya tong si Ken para hindi siya gumawa ng gano'n. Kumbaga, hindi ko talaga alam kung anong role talaga ni Stel dito kasi ito yung dark side ni Stel, parang kinurap niya yung mind ng mga nasa labas at di ko rin alam kung ano yung mga nasa labas na to. Ito ba ay mga kumbaga sa real world, no? Ito ba yung mga naging hater ng SB19 o ito ba yung mga panibagong artist na susunod sa kanila, no? Parang itong evil Stel, di ba, parang binubuyo niya na maging against dito sa mga gods na to, no? Itong mga to. Grabe istorya. Ayun lang po yung pagkakaintindi ko sa napapanood ko ngayon, no? Grabe yung gigil ni Ken eh. Talagang tatakusin niya na eh. Tingnan to. Binulong-bulungan na ng evil Stel yung mga tao, tapos yung na-corrupt na yung mind. Tapos gusto nang tapusin na to ni Ken. Kumbaga, hindi natin alam kung sinong atakihin niya rito, kung si Stel ba o lahat yung mga taong yan, bilang hinarangan siya ngayon ni Pinuno. Ang angas itong eksena to, ang galing. Ayun na. Ang galing. Ang angas naman, no? Trono ba yun ni Pablo? Kasi kayo napanood yun na to 3 days ago, di ba? Pero hindi ko alam kung kay Pablo Trono yon. Kumbaga, ang galing nun kasi as Pinuno, di ba? Parang parang may pagka-God of War yung dating, no, si Kratos. Tapos ito naman si Justin. Parang inano niya yung mga libro ba to? Talaga yung powers nila, no, hindi umi-effect, no, in full effect talaga. Hindi nila, kumbaga, merong nag-hold back ng mga power nila. 'Di ba? Kumbaga sa Marvel naman yung Infinity Gauntlet, 'di ba? Kapag nakita Thanos, hindi nila mailabas yung full potential nila, parang ganun. May nag-hold back o may humahawak sa mga totoong powers nila. Hindi ba yung kaya nyo yan! Yun na! Yari ka ngayon, Devil Stel. Ayun na! Ito na! Ayun, yung libro! Dance break. Grabe yung mga itsura nila ngayon, haba na rin ang buhok ni Stel. Okay. Grabe naman ang SB19. Ito angas talaga nito, no, ni Ken, no. Siya talaga yung pinakamaangas sa SB19 itong si Ken. Grabe. Kasi ito na yung crow. Tingnan natin. Okay. Yun, basag! Sabi ko na nga ba eh. Yung kapangyarihan pala ni Ken, yung crow, no? So kanina yung pinalipad niya yung crow niya para mabasag yung yung salamin, hindi pumasok kasi nga kontrolado sila, kumbaga. Eto ngayon, kumbaga na-regain na nila yung mga powers nila. Kaya yun, nabasag niya na yung salamin. At makakawala na ngayon itong good na Stel. Na siguro itong good na Stel yung parang siya yung may kakayanan na talagang makapagpigil syempre doon sa kanyang bad side, doon sa devil Stel. At syempre para makompleto talaga sila. Kasi nakakulong siya sa salamin, no. Ganun lang po interpretasyon ko, pasensya na po kayo, no. At stop tayo. Reaction video po kasi ito at ina-analyze natin yung video. Okay. Wala na, di ba? Nawala na yung devil Stel kasi nakawala na yung good Stel. Ayun na. Tama nga tayo, no? Grabe. Ang galing ng concept nila. Saka sobrang ginasusan tong music video to. CGI, syempre mahal yan.
Ayan na siya. Sige lang sa paghabang. Ano pa, higit ang saga. Di ba? Siya talaga yung gusto magpakawala kay Good Style eh, no? Si Ken eh, yung crew niya, yung galing. Ayun, kompleto na sila ngayon, 5 na. Kung ito na ang wakasan. Ang galing. Ito na itsura nila yung sa trailer, di ba, no? Nung teaser nila. What happened? Tapos na? Oh, ano nangyari? What? Naging bato sila? Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso. Bawat pakpang laging Ano nangyari? tuyo. Bakit sila naging bato? Bato ba yun o naging kahoy sila? Something. Okay. Diretso nga natin, hindi ko maunawa. Malas, ako, dito galing tumakbo. Dito lang ako. Kasalanan ko lahat ng to. Nakupay sa paggusto. Ano paghirap ko? Eh! Ano paghirap ko? Grabe yung boses ni Ken, nangingibabaw. Parang galing ng ilalim ng lupa eh, no? Grabe ah. Nakakilabot. Anong pakiramdam? Grabe yung boses eh. Napakaangas no? Grabe. Ano paghirap ko? Anong paghirap ko? Anong paghirap ko? Ano paghirap ko? Nakupay sa paggusto. Kinilabutan ako ng gets ko na. Nag-gets ko na no. So, ang dating ng music video na to, siguro, sa palagay ko, yung sa akin lang, no, yung mga nasa labas na mga tao, yun yung mga upcoming artists, no, ng P-pop. Ngayon, silang 5, parang, ito po yung interpretasyon ko po, no, iba-iba po tayong interpretasyon. Siguro silang 5, doon sa music video, di ba, hawak na yung libro, tapos inaron nila yung puno ng pagtatag. Parang, in the word na pagtatag nga, di ba? Sila yung nagtatag ng P-pop. Sila yung nagpatibay ng P-pop. Parang ganun, no? Parang ang dating, tapos naging bato ba sila o naging kahoy sila, nag-freeze silang ganun. Tapos yung puno, nag-blossom at tumubo na yung mga bunga. Kumbaga, ang interpretasyon ko po dito, yung 5 o yung mahal 5, sila po yung nag-sacrifice, no? Sinacrifice po nila yung mga sarili nila para sa P-pop o para makilala ang P-pop. Kasi alam niya naman po ang history ng SB19 noon pa, di ba? Lalo nagsisimula sila, lagi silang binabato ng negative, lalo ng media, di ba? Na kung ano binabato sa kanila, na hindi sila magaling, na copycat lang sila ng K-pop, hindi sila magtatagal, na mga bakla daw sila. Ang dami pong masasamang energy, no? Masasamang enerhiya ang ibinabato sa kanila. Pero nagpatuloy pa rin po kasi ang SB19, no? Talagang hindi po nila, kumbaga binrush shoulder nila yung mga ganon. Nagdire-diretso pa rin sila hanggang tong bago pong ilabas tong dam na to. Ang daming issue yung kay Josh, yung sa hip-hop community, 'di ba? Ang dami. Kumbaga ang daming gatekeepers, no? Kumbaga eto ngayon sa larangan ng P-pop, ito sa tingin ko ang interpretasyon ko dun sa puno at yung naging kahoy sila. Sinacrifice nila yung sarili nila. Sinacrifice ng SB19 ang mga sarili nila para ma-establish o mas makilala ang P-pop. Nang dahil sa kanila, tumubo na yung mga bunga. Di ba? Yun po yung interpretasyon ko, no? At yung mga tao na yon, siguro sa akin lang po, no, yung interpretasyon ko, yun po yung mga new artists na hindi na po sila dadaan sa hirap at pipitasin na lang po nila yung bunga na yon. Kumbaga po yung pagpasok nila sa P-pop ay hindi nang ganun kahirap. Dahil ang nagsakripisyo na po doon ay yung mahalima o ang SB19. Kaya po di ba naging bato sila. Ganun po yung aking interpretasyon. Kung parehas tayo ng interpretasyon ay yun, magka-wavelength tayo. No? Palakpakan natin ng SB19. Grabe yun. Nga natin, ulitin natin yun, no? Kasi nakakilabot siya. Ito. Parang ganun po yung interpretasyon ko eh.
kasalanan ko lahat ng to, walang humpay sa paggusto. Ganoon naman talaga, 'di ba? Lahat ng tao, 'di ba? Minsan pag may naabot na tayo, 'di ba? Meron pa rin tayo talagang na gustong abutin kahit ando doon na tayo. Hindi pa rin tayo nakukontento. Real talk po yan. Ganun po tayo lahat, no? Kaya nga siguro yung concept na to yung sinasabi nila dito na paano pa natin mahihigitan yung sagad na o yung ando ka na eh. Di ba? Paano? Di ba? Kumbaga, meron rin sa industry na gano'n eh, na mahirap itap yung naging hit nyo. Lalo yung gento nila, ang hirap itap nun. Diba? Kailangan lampasan mo yon. Ganun po ang sa music industry. Hindi po pwedeng ka dyan na tira bahala lang. Kailangan talaga lagi mo madadaig yung mga nag-hit mong kanta o music video. Yung craft mo, kailangan mong mas higitan yun. Kung binigay mo yung 100% mo, kailangan ibigay mo yung sa susunod mo yung 101% mo naman para madaig mo talaga yung nakaraan mong hits. Ganun po kahirap maging artist kung tutuusin. Kaya para sa akin po yung interpretasyon ko talaga dito, no, sila na po ang nag-giveaway o nag-pave sila ng daan para sa mga upcoming P-pop artist na sila na sumalo lahat ng pana, sila sumalo ng baril, sumalo ng negativity, sila na ang sumalo ng mga kutsa, lahat na ng panlalait para lang maitawid o makilala ang P-pop sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Nang dahil po sa SB19 ay nakikilala na po ngayon, 'di ba, ang P-pop sa buong mundo, sariling atin. 'Di ba? Kaya maging proud po tayo mga 18 sa ginawa na to ng SB19 dahil nakita natin yung puso nila, no, na bagamat yun lang po ang interpretasyon ko. Sana may ganung rin kayong interpretasyon kasi yun po yung nakikita ko talaga eh. Yun yung nakita ko na parang nilalarawan ng music video nila na to. Na sila yung nag-giveaway, hindi yun na kailangan mahirapan. Eto na. Pitasin nyo na yung mga prutas. Diba? Andito kami na yung bahala, kami na yung sumalo sa lahat ng mga negativity. Okay na. Okay na ang daan, pwede na kayo dumaan, hindi na kayo mahihirapan. Galing, ang galing nun, grabe. Nakakilabo. Grabe. Kinikilabutan po ako mga kababayan ko. Kitang-kita yan, ha? Napakahusay po ng SB19. Siyempre, mahalima yan. Ayun, binigyan tayo ng napakatinding music video at napakagandang kanta. So, nag-focus po tayo doon sa sa visuals, no, o sa music video mismo kung ano yung takbo ng istorya. At yun lang po ang aking opinion at palagay sa aking napanood. Kayo, ano pong interpretasyon nyo sa music video na to ng SB19? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po sa lahat po ng mga always nanonood ng aking video, bagamat ay paminsan-minsan na lang po tayo nakakagawa kasi busy po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag nyo kanilimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Like this video kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Ingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.